Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Alicia West na nagja-jogging ng maaga. Pinigilan siya ng ilang pulis at tinangkang arestuhin siya, ngunit napagtanto nila na siya mismo ay isang bagong pulis, kaya isa lamang itong kaso ng maling pagkakakilanlan. Humingi sila ng tawad sa kanya dahil sa nangyari. Pagkatapos noon, pumunta si Alicia sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Kinabukasan sa trabaho, sinabi ni Alicia sa kanyang kapartner na ang kanyang pagbabalik sa trabaho ay hindi masyadong nakakaengganyo. Pagkatapos ay kinumbinsi siya ng kanyang partner na si Jennings, na sa una lang ito pero habang tumatagal, magiging maayos din ang lahat at nagpatuloy sila upang magpatrol. Habang nagmamaneho sila, napansin ni Alicia na karamihan sa mga bahay sa kalye ay giba. Nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Kingston Manor, na isang mahirap na lugar kung saan lumaki si Alicia. Ipinaliwanag ni Jennings kay Alicia na isa na itong lugar para sa masasamang tao at hindi man lang tumutugon ang pulisya sa mga tawag mula sa mga kapitbahayan na iyon maliban kung magkaproblema ang isang opisyal dito. Sinabi ni Jennings kay Alicia na gusto niyang huminto para kumuha ng kape. Habang kumukuha siya ng kape, nakilala ni Alicia ang isang batang lalaki na nagngangalang Jordan. Habang nag-uusap sila, nagpakita ang mama ni Jordan at sinigawan si Jordan na layuan si Alicia. Binalaan ng ina si Alicia sa isang agresibong paraan na layuan ang kanyang anak. Ang may-ari ng tindahan, isang lalaking nagngangalang Mouse, ay pumasok at sinabi kay Alicia na ayaw nilang magkaroon ng anumang gulo sa tindahan. Kinilala ni Alicia ang isa sa mga babaeng kasama ng grupo bilang dati niyang kaibigan na si Missy, na ina ni Jordan. Ngunit itinanggi ni Missy na kilala niya si Alicia at nagkunwaring hindi siya kilala. Pagkatapos ay umalis si Missy sa tindahan kasama ang kanyang grupo na lumayo kay Alicia at hindi kinikilala ang kanilang dating pagkakaibigan. Sinabi sa kanya ni Jennings, ang police partner ni Alicia, na si Missy at ang kanyang grupo ay bahagi ng karibal na Kingston Gang at dapat mag-ingat si Alicia sa kanilang paligid. Bumalik si Alicia sa tindahan at kinausap si Mouse tungkol sa pakikipag-ugnayan niya kay Missy. Ipinaliwanag ni Mouse na may mga isyu at problema si Missy na nangyayari kaya naman naging malamig ang kanyang pagkilos at dumistansya kay Alicia kahit na dati na silang magkaibigan. Habang papaalis sina Alicia at Jennings sa tindahan, tiniyak ni Alicia na babayaran ang kape na binili ni Jennings kanina na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Nang makabalik sila sa istasyon ng pulis, sinabi ni Jennings kay Alicia na may date siya ngayong gabi. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating ang isa pang opisyal na nagngangalang Sarge. Sinabi ni Sarge kay Jennings na kailangan niya si Jennings na magtrabaho ng double shift ngayong gabi. Pagkatapos ay nag-alok si Alicia na kunin ang shift ni Jennings para makasama niya ang kanyang pamilya. Sinabi ni Sarge kay Alicia na makikipagtulungan siya sa isang opisyal na nagngangalang Deacon Brown at dapat siyang makipagkita sa kanya sa lobby. Nagpapasalamat si Jennings kay Alicia sa pagkuha ng kanyang shift para makapunta siya sa kanyang date. Nakipagkita si Alicia kay Deacon Brown at sinabi sa kanya na kukunin niya ang shift ni Jennings ngayong gabi. Hindi masyadong masaya si Deacon dito dahil bago pa lang si Alicia sa trabaho. Tinanong niya siya kung nakagawa na siya ng night shift dati at sinabi niyang hindi, ngunit idinagdag niya na siya ay dating isang veterano mula sa Kandahar. Pagkatapos ay tinanong ni Deacon si Alicia kung kailangan niyang isuot ang kanyang body camera. Sinabi sa kanya ni Alicia na hanggat wala siyang ginagawang masama, walang problema sa pagsusuot niya ng camera. Habang nagmamaneho sila, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isang eksena sa isang lokal na bar kung saan maaaring may baril ang sospek. Pagdating nila sa pinangyarihan, nakita nilang nag-aaway ang dalawang sospek. Sinubukan ni Alicia na pakalmahin ang isa sa mga sospek, ngunit sinubukan ng isa pang sospek na bumunot ng baril para barilin si Alicia. Napansin ito ni Deacon at agresibong inaresto ang sospek gamit ang baril. Patuloy na sinisigawan ni Alicia si Deacon na itigil na ang pagiging marahas sa binata hanggang sa makakita si Deacon ng baril sa likod ng bulsa ng sospek, kaya tumigil sa pagsasalita si Alicia. Sa kanilang hapunan, humingi ng tawad si Alicia kay Deacon at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Deacon na ang pagsasabi ng paumanhin ay hindi magpapanatiling ligtas sa kanya doon. Sinabi niya na ang ibang mga pulis, hindi ang mga sibilyan, ay ang kanyang pamilya ngayon. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Deacon ng tawag sa kanyang telepono. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya kay Alicia na kailangan nilang umalis habang may isa pang tawag na dumating. Nagulat si Alicia dahil sa telepono ni Deacon tumatawag ang ibang opisyal at hindi sa radyo ng pulis. Kinaumagahan, dumating sina Alicia at Deacon sa isang hindi tiyak na lokasyon.
Pagdating nila doon, nagtanong si Alicia kay Deacon kung ano ang ginagawa nila dito na hindi maintindihan kung bakit sila napunta sa lugar na ito. Inutusan ni Deacon si Alicia na manatili sa kotse at hintayin siya dahil kailangan niyang makipagkita sa isang impormante, isang taong nagbibigay sa pulisya ng panloob na impormasyon tungkol sa mga gawaing kriminal. Pumayag si Alicia na maghintay sa kotse habang papunta si Deacon sa loob para makipagpulong sa kanyang impormante. Naiwan doon si Alicia para hintayin ang kanyang pagbabalik. Habang naghihintay si Alicia sa sasakyan gaya ng bilin ni Deacon, napansin niyang may nagtatangkang pasukin at nakawin ang nakaparadang sasakyan. Mabilis na sinubukan ni Alicia na hulihin ang magnanakaw ng kotse, ngunit nagawa nitong iwasan siya at tumakas sa eksena bago siya maaresto. Maya-maya, narinig ni Alicia ang putok ng baril na nagmumula sa direksyon ng gusaling pinuntahan ni Deacon para salubungin ang kanyang impormante. Dahil sa tensyon at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang partner, nagpa siya si Alicia na magmadaling pumasok sa gusali upang tumulong. Bago pumasok, mabilis niyang inactivate ang body camera na suot niya, handang harapin ang anumang sitwasyon na maaaring makita niya. Nang pumasok si Alicia sa gusali, nakita niya si Deacon kasama ang dalawa pang detective, sina Malone at Smithy. Nakikipag-ugnayan sila sa ilang mga nagbebenta ng droga. Napansin ng mga detective na nanunood si Alicia at sinubukan ni Malone na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon, ngunit si Smithy, nang makita ang body camera ni Alicia na nakabukas, ay bumaril sa kanya. Nahulog si Alicia, ngunit maswerte siya dahil nakasuot siya ng bulletproof vest at nalaglag sa maayos na lugar. Nagalit si Malone at sinabihan si Smithy na hanapin si Alicia at ang body camera. Sinisisi ni Malone si Deacon sa pagdadala ng bagong opisyal tulad ni Alicia sa site. Sinabi ni Malone kay Deacon na sasabihin nilang napatay si Alicia sa pagsalakay ng droga. Sinabihan niya si Deacon na tulungan ng isa pang detective na si Smithy na hanapin si Alicia. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Smithy kay Malone na hindi niya mahanap si Alicia. Kahit na may mga sugat siya, sinubukan pa rin ni Alicia na makatakas sa power station. Tumawag siya para sa backup, ngunit pinutol ni Malone ang tawag, sinabing kontrolado niya ang lahat at hindi kailangang mag-alala ang pulisya. Nakita ni Smithy si Alicia habang sinusubukan niyang umalis sa gusali. Nagsimula siyang barilin siya, at hinabol siya ni Malone at ng iba pang mga detective. Si Alicia ay tumatakbo sa paligid, nagtatago mula sa mga tiwaling pulis. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga tao, ngunit tinalikuran siya ng mga ito na nagsasabing ayaw nila ng anumang gulo. Nakita ni Malone at ng iba pa si Alicia, ngunit nagawa niyang makalayo muli sa kanila pagkatapos tumakas. Sinabihan ni Malone si Smithy at ang iba pa na kumalat sa lugar at maghanap ng mas malawak para kay Alicia. Matapos makalayo kay Malone, nadatnan ni Alicia ang isang sasakyan ng pulis. Tinawag niya sila at humingi ng tulong. Nangako ang mga opisyal na tutulungan siya at sinabing magiging okay ang lahat. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Alicia na ang mga pulis na ito ay bahagi rin ng tiwaling grupo ni Malone, kaya tumakas siya muli sa kanila. Hinabol ng mga tiwaling pulis si Alicia na nagsasabing gusto lang nila ang body camera, ngunit nakatakas si Alicia at tumakbo sa isang tindahan na pag-aari ng isang taong nagngangalang Mouse. Pagdating doon ni Alicia, nakita ni Mouse ang kanyang kalagayan at sinabi sa kanya na hindi siya pwedeng manatili sa kanyang tindahan at kailangan na niyang umalis kaagad. Ipinaliwanag sa kanya ni Alicia na binaril siya ng mga pulis at kailangan lang niyang tumawag sa kanyang kapartner. Pagkatapos niyang itigil ang pagdurugo sa kanyang sugat, sinabi niyang aalis siya. Tinawagan ni Alicia ang kanyang partner na si Jennings at sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari. Sinabi niya na kailangan niyang makuha ang footage mula sa kanyang body camera na na-upload sa istasyon ng pulisya. Sinabihan siya ni Jennings na makikipagkita ito sa kanya sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos makipag-usap ni Alicia kay Jennings, isang pulis ang kumatok sa pinto. Tumawag na pala si Mouse ng pulis para kay Alicia. Humingi ng paumanhin si Mouse kay Alicia, sinabing hindi siya maaaring sumali sa kanyang problema. Pumunta siya sa harap ng pulis, ngunit naging agresibo ang pulis kay Mouse. Sinabi niya sa kanya na ilagay ang kanyang ulo sa counter habang pinupusasan siya. Habang nagpupumiglas si Mouse, sinabihan ng pulis ang kanyang partner na pumasok sa likod para hanapin si Alicia habang tinitignan ang ID ni Mouse. Matapos nilang malaman na malinis ang record ni Mouse, binitawan nila siya. Pagkatapos ay tumanggi si Mouse na sabihin sa kanila kung bakit siya tumawag ng pulis. Gumawa siya ng ibang kwento dahil sa pagtrato sa kanya ng mga pulis. Pagkatapos ay iniwan ng mga opisyal si Mouse ng mag-isa na nagsasabing babantayan nila siya. Nagpasalamat si Alicia kay Mouse sa hindi pagturo sa kanya.
Sinabi niya na kapag tumigil na sa pagdurugo ang kanyang sugat, aalis siya sa kanyang tindahan. Gumamit si Alicia ng pandikit para isara ang sugat niya, isang trick na natutunan niya bilang isang medic sa Iraq. Nakipagkita siya sa kanyang kapareha na si Jennings at ipinaliwanag ang nangyari. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Alicia na si Jennings ay bahagi rin ng tiwaling grupo ng mga opisyal ni Malone. Pinilit ni Alicia na huminto si Jennings, pinusisan siya nito at lumayo. Pumunta si Alicia sa bahay ni Mouse at sinabi sa kanya na kailangan niya ng lugar na matutuluyan ngayong gabi. Nag-aalala si Mouse at ayaw niyang sumali sa kanyang mga problema, ngunit nang mapagtanto niya kung gaano kalubha ang sitwasyon, hinayaan niya itong manatili. Samantala, sinabi ni Malone sa kapitan ng pulisya na sa isang labanan sa pagitan ng dalawang gang, ang Triple Nines at Kingston Crew, binaril at pinatay ni Alicia ang isang bata. Ang bata ay pamangkin ng pinuno ng crew ng Kingston na nagngangalang Darius. Dumating si Darius sa eksena at nakita ang kanyang patay na pamangkin. Nagsinungaling si Malone at sinabing pinatay ni Alicia ang bata. Nagalit si Darius dahil dito at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin at patayin ang pulis na pumatay sa kanyang pamangkin. Sinabi ni Jennings kay Malone na maaaring pumunta si Alicia para humingi ng tulong sa isang tindahan. Kaya pumunta sila sa tindahan at tinignan ang footage ng camera. Nalaman nilang pumunta nga si Alicia doon at humingi ng tulong sa may-ari ng tindahan na si Mouse. Samantala, ang Kingston Gang ay naglagay ng presyo sa ulo ni Alicia para sa pagpatay sa pamangkin ng kanilang pinuno na si Zero. Sa kabilang banda, ang isang miyembro ng gang, si Jordan, ay pumunta sa apartment ni Mouse at tinutukan ng baril si Alicia sa ulo habang natutulog ito, ngunit pumasok si Mouse. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Jordan ang isang poster na kumakalat na nagsasabing pinatay ni Alicia ang pamangkin ni Darius. Habang nag-uusap sila, nagpakita ang mga tiwaling pulis na sina Malone at Smithy sa apartment ni Mouse, ngunit nakatakas sina Alicia at Mouse. Sa kapitbahayan, nilabanan nila ang gang ni Darius, ngunit nabaril si Mouse sa binti. Sinabi niya kay Alicia na makipagkita sa isang pastor na pinagkakatiwalaan niya at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Habang paalis si Mouse, nahuli siya ni Darius. Dinala siya ni Darius sa kanyang lugar at pinahirapan siya, hinihiling na malaman kung nasaan si Alicia. Ngunit tumanggi si Mouse na magbigay ng anumang impormasyon, sinasabing si Alicia ay isang mabuting tao at hindi pinatay ang pamangkin ni Darius na si Zero. Samantala, ginagamit ni Alicia ang kanyang body camera para gumawa ng video na nagpapaliwanag na ang tiwaling pulis na si Malone ang pumatay sa pamangkin ni Darius na si Zero at hindi siya. Itinago niya ang camera sa isang wardrobe at pagkatapos ay pumunta sa kapitbahayan ni Kingston upang sumuko kay Darius. Habang papatayin na ni Darius si Alicia, sinabi niya sa kanya na si Malone ang pumatay kay Zero at lahat ng ito ay naitala niya sa kanyang body camera. Sinabi ni Darius sa kanyang anak na si Ted na i-hack ang footage ng body camera. Sa una, hindi mahak ni Ted ang footage ng body camera dahil naka-encrypt ito, ngunit pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay nakapasok siya dito. Nang makita ni Darius ang footage, nalungkot siya sa kanyang nakita. Hinayaan niyang umalis si Mouse, ngunit pagkatapos ay sinalakay ng pulisya ang apartment. Nagkaroon ng malaking putukan at napatay ni Malone si Darius. Samantala, nakatakas si Alicia kasama si Mouse. Pagkatapos ng laban, pinatay ni Smithy ang isa pang opisyal na nagngangalang Brown dahil kanina pa sila nagtatalo tungkol sa kung sino ang responsable sa pagtakas ni Alicia. Hinanap ni Smithy sina Alicia at Mouse matapos silang pigilan ng isang pulis. Pinatay ni Smithy ang opisyal at pagkatapos ay inatake sina Alicia at Mouse. Sa laban, napatay ni Alicia si Smithy. Pagkatapos ay sinabi ni Mouse kay Alicia na walang paraan para makalabas siya ng buhay dito dahil hinahabol siya ng buong puwersa ng pulisya. Sinabi niya sa kanya na ibigay sa kanya ang body camera para may upload niya ang footage sa istasyon ng pulisya. Habang papaalis si Mouse, nakita siya ni Jennings, ang partner ni Alicia, ngunit hinayaan siyang dumaan. Samantala, nahanap ni Malone si Alicia at nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Inihagis siya ni Malone sa looban sa harap ng maraming tao. Sa tulong ng nanay ni Jordan na si Missy, nakuha ni Alicia ang baril ni Malone, ngunit inutusan ng isang sniper team si Alicia na ibaba ang armas o babarilin nila siya. Maaaring i-upload ni Mouse ang footage ng body camera. Nakita ng police captain ang video at pagkatapos ay sinabihan ng SWAT team na huminto. Nang makita ni Malone na na-upload na ang video, sinubukan niyang barilin si Alicia, ngunit ang kapartner ni Alicia na si Jennings ay namagitan sa kanila at binaril si Malone. Pagkatapos ay inaresto si Malone para sa pagpatay sa sibilyan at sa lahat ng mga kasamaan na ginawa nito.
Nagtatapos ang pelikula habang nakuha na rin ni Alicia ang respeto ng mga pulis. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.